Yan, welcome mga ka-printing. Ipapakita ko lang no, itong Oppo Pad SE, kayang makaprint ng wireless no. Kahit yung printer ko ay Epson L3210. Ayan, pasensya na magulo no kasi gumagawa ako ng calling card. Ayan yung computer ko. So importante may wifi sa bahay nyo no, meron kang ano yan. Connected lahat yan yung itong mga printer connected dito sa computer. Yan, tas ito yung aming tablet no. Kasi yan nagpapatulog ako ng anak ko no. So nakatulog na. So nakakatamad na, pupunta ka pa dun sa computer, gusto mong mag-print. Pwede kang makapag-print wireless no. Na-set up ko na to. Naituro ko na to sa mga previous video ko no, kaya lang hindi masyadong nag-gain ng views. So ito lang yan no. So ipakita ko lang na kayang makapag-print no. Ayun yung L3210. L3210. Then hindi to Noco print, hindi to iPrint. I-screen record natin no para makita yung ano, kung ano yung pinindot ko. Yan. Yan. Dito mga ka-printing, hanapin natin yung files na ipiprint natin. Yan, documents no, meron akong ipiprint. Yan, halimbawa ito. Yan, tapos hanapin nyo lang yung print icon dyan. Makikita nyo yan dyan. Ayun yung print. Then dito printer not selected no. Yan, piliin nyo lang yung printer nyo na naka-installed no. So kasi yung L3210 naka-bypass sa L382, pero pwede rin dito sa ORIG driver no. Yan, pinili ko yung ORIG driver no, Epson L3210. Tapos yung paper size pwede nating baguhin no, to letter size. Yan, kaya lang dito hindi natin mababago dito kung ano ba, kung matte, glossy no, kung photo yung piprint natin, hindi natin mababago. Bali parang standard printing lang to no, document printing. So pag kinlik ko na to or tinap ko na tong print, magpiprint na yan. Yan. So nagprint na. So nagagawa pala ako ng calling card no. Ayan na. Nagprint na. So wireless yan no. Yan. Pero hindi yan independent na ano no, kapag hindi nakakabit sa computer yan at wala sa same network, hindi siya magpiprint. So yung mga naka-set up ng ano no, parang small office na sa bahay no, ganyan no. Yung Android phone nyo, yung tablet ninyo, laptop ninyo, kung ilan man PC nyo, makakapag-print sa lahat ng printer no. So yun lang po no. So paano ko nagawa yan no? Nag-install lang ako ng software na ang tawag niya ay Mobility Print no. Ang Mobility Print no, libre lang siya no sa Google Play Store no. Search nyo lang Mobility Print. Mobility Print. Yan. So ito naka-install na kasi no. Pag in-install nyo yan, once na in-install nyo yan, uninstall muna natin no. Yan. So install. Yan, install natin. Yan, pag in-open nyo, tapos allow nyo lang, i-check nyo, lalabas yung mga printer no. Mobile. So dito pala yun no? Pag nag-print ka, lalabas na yung mga printer. Yan, lalabas na documents. Yan, test print. Halimbawa lang. Tapos sa printer, then not selected, lalabas dyan yung mga printer. Pero kailangan na set up mo muna yung server dun sa computer no. Pag hindi naka-setup yan, hindi lalabas yung printer. So paano mag-setup ng server? Doon tayo sa computer no. Yan, lumabas na oh.
Ang una nyong gagawin pag setup ng server, no, pinakita ko lang dito. Mas nauna ko lang ipakita yung pag setup ng client. So, yan. So dito sa ano, sa computer, no, nasa computer tayo. Uninstall ko muna yung nilagay ko, no. Uninstall ko muna para mapakita ko lang. Yan. Yan. So, andito tayo. Search lang natin uli yung mobility print. Yan. Ito, paper cut, no? Download, no? Dito ang ano natin, depende sa inyo kung ano yung printer ninyo, no? Kung naka Windows kayo, Windows yung ida-download nyo. Kung naka Mac OS, Mac OS. Kung naka Linux, Linux, no? So, dahil naka Windows 11 ako, Windows ang ida-download ko. Then once na na-download ninyo, napakadali lang. Makikita nyo na yung software, no? PC Mobility Print 1.0.3760. Yan, dalawa na yung na-download ko, no? So, click natin. Yan. Tapos, sundin nyo lang tong installation ano, no? Window, no? Accept the agreement, next, then yes, then next, install. Yan. Yan. Then dito, username, hindi mo yan mapapalitan. So, maglalagay ka dyan ng sarili mong password. Yan. Halimbawa, naglagay ako ng password ko. Yan. Dapat parehas, no? Lagay ko na lang home. Then, ilagay nyo yung email ninyo, no? Then, lagay nyo lang kung personal or ano, home use. Then, dito kasi pagka click mo to, mag-i-email sila ng mga ano, product news nila, no? Mga ano, mga ads. So, ako hindi ko na i-check para hindi ma-loaded yung aking email. Then, create. Yan. So, yan na. So, makikita mo na lahat yung printer na naka-install. Dapat naka-publish, no? Naka-enable lahat. No? Pag naka-disable yan, hindi yan makikita nung ating tablet. Hindi makikita na ang ating tablet yan. Ayun, hindi na ano, no? Tapos, okay. Ayun, nag-print na siya. So, nandito na. Nag-print na dito. Oh, nilagyan ko lang ng papel. So, ganun lang. Ganun lang po mga ka-printing. Ayan. Kung ano yung pinrint ko dito sa tablet, yun yung lalabas. Yan. So, yan yung mga ka-printing. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe. So, kung gusto nyong bumili nito, itap nyo lang dyan sa Oppo Pad SE. Sulit na sulit, no? Merong discount kapag check out via YouTube kayo. So ito sa ano rin namin nabili to, Shopee din namin nabili to. Yan, ginagamit ng anak ko. Yan, good na good sa pagre-research, no, panonood, entertainment, education. Pwede rin gamitin sa pag-print, no? Yan, no, document printing. So maganda rin yung camera nito kasi ano, meron tong AI, no, naaalis yung background, no. Pag-aralan nyo na lang. So, yun lang po. Hanggang sa muli, hindi ko nahahabaan yung video. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech.